Hello guard, dumaan na ba dyan si Mr. Ace Baron? Ang tanong ni Ryan sa lobby guard nang tinawagan niya ito sa telepono. Hindi pa po. Teka po sir, dumating po ba siya kagabi? Ang tanong naman ng guard kay Ryan. Kanina lang siya dumating ah. Hindi niyo ba na-record ang kanyang pagpasok sa building? Ang tugon at tanong na rin ni Ryan. Wala po sa logbook namin. Sige po sir, itatanong ko sa kasamahan ko sa panggabing ship. Baka siya po ang nakakita pero hindi nailag. Nalate po kasi ako kanina at siya muna nagpatuloy sa pagbabantay habang wala po ako eh. Ang tugon naman ng guard kay Ryan. Sige. Tingin ka na lang. Bye. Ang paalam ni Ryan sa kausap sa telepono. Sinubukan ni Ryan na tawagan si Ace sa kanyang cellphone. Subalit tila nakapatay ito o nasa lugar na walang signal. Ilang ulit niyang sinubukang tawagan sa cellphone si Ace pero hindi talaga ito nagri-ring. Naupo sa sopa si Ryan upang muling gamitin ang landline sa pagtawag nito sa mga guard ng building. Malakas ang pakiramdam ni Ryan na nasa building lang si Ace. Pero kung saang parte ng building ay hindi mawari ni Ryan. Subalit talagang walang nakakakita kay Ace sa pagdating niya sa building o kahit ang paglisan niya pa. Pati ang mga roving guard ay wala ding napapansin na isang lalaki na tugma sa description ni Ace sa anumang parte ng building na iyon. Kabababa lamang niya ng telepono ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Ace ang lumitaw na name ng tumawag sa kanya. Hello? Pards? Nasaan ka na? Bakit bigla kang umalis? Ang mga tanong agad ni Ryan. Subalit walang naririnig na sagot si Ryan mula sa kabilang linya. Hello? 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 Pards? Ace? Ace? Hello, nandiyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Hello? Nasaan ka na? Ang mga tanong muli ni Ryan. Bagyang tumahimik si Ryan upang pakinggan ng mabuti ang tumatawag sa kanya sa kabilang linya. Baka mahina lang ang signal sa kinaroroonan ni Ace. Kung kaya't hindi naririnig ni Ace si Ryan. Subalit walang marinig na nagsasalita sa kabilang linya si Ryan. Nanatili pa rin siya sa pakikinig. Hanggang sa marinig niya ang mga buntong hininga. Happy anniversary, Pards. Paalam. Ang mga huling narinig ni Ryan mula sa kabilang linya. Bigla na lamang naputol ang linya. Muling tinawagan ni Ryan ang cellphone ni Ace, subalit hindi niya na ito matawagan. Kabadong-kabado na si Ryan ng mga sandaling iyon. Hindi niya rin malaman kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa mag-ring muli ang kanyang cellphone. Hello? Ang sagot ni Ryan. Ryan? Si Marge ito. Ang ate ni Ace. Alam mo na ba yung balita? Ang bungad naman ng tumawag sa kanya. Halata sa boses ng kausap ni Ryan na umiiyak ito. Bakit, Ate Marge? Bakit ka umiiyak? Ano yung balita? Ang mga tanong ni Ryan. Si Ace. Wala na si Ace. Iniwan niya na tayo. Ang tugon naman ng ate ni Ace. Ha?
Anong ibig mong sabihin? Ang tanong na naman ni Ryan. Kaninang madaling araw, biglang nag-decide si Ace na bumalik ng Maynila. Madilim pa sa daan at medyo umuulan. Madulas ang kalsada. Iniwasan niya daw yung kasalubog niyang jeep para hindi siya mabangga. Kaya lang hindi niya nakutuloy ng kotse. Nagtuloy-tuloy siya sa bangin. Patay na siya nang ma-recover yung kanyang katawan. Wala na si Ace. Iniwan niya na tayo. Ang nasabi ni March kay Ryan. Ha? Hindi ate. Andito siya kanina. Pinuntahan niya ako dito kanina, ate. Posible yun. Kasama ko siya kanina, ate. Hindi pa siya wala. Parang natulala na lamang si Ryan dahil sa kanyang nalaman. Hindi niya na nakuha pang kausapin ng ate ni Ace. Naupo na lamang siya sa sopa at inabot ang isang picture frame na may larawan nilang dalawa. Tinitigan niya ito at hindi nagtagal ay tuluyan nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Unti-unti niya naalala ang mga nangyari ng umagang iyon. Sa waring niya ay hindi yun isang panaginip. Totoong kapiling niya si Ace ng umagang iyon. Marahil kahit sa huling pagkakataon ay pilit pa rin na minsan pang ipinadama ni Ace ang pagmamahal niyang wagas kay Ryan. Wakas.